po ang nagtatanong, mga ka-GP natin, sino nga ba talaga yung na-recruit nitong si VP Sara Duterte na napili niya bilang vice presidente sa 2028 election, mga kababayan? Na habol daw doon sa mga kriminal, habol daw doon sa mga corrupt ng bayan. Pero, eto na mga kababayan, doon sa kanyang mga pahayag ay makikita o malalaman mo na rin agad kung sino po, mga kababayan, ang tinutukoy ni VP Inday Sara Duterte na kanyang na-recruit na matagal na, mga kababayan. O ito, hindi po siya handa, kaya... Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan. Parang tangay, no? Kasi wala naman yan sa listahan. Ano niya? Kasi wala naman yan sa listahan, eh. Naniwala na kayo, mga ka-GP natin, si VP Sara Duterte, pag hindi handa, pag walang advanced questionnaire, ay nangangamote, di ba? Yun nga nung nakaraan doon sa kanyang statement nung siya po ay nag-announce ng kanyang kandidatura sa 2028. Nakita niyo yun, narinig niyo, walang kalatoy-latoy, walang kakwenta-kwenta. At mga kababayan, di ba? Walang ka-feelings. Oh. Dito mukhang engot mukhang bata na. Kasi naman wala yan sa question wala yan sa listahan Hindi ko alam yung sasagot ko. Reset. Oh. Wait, sandali Okay, sandali Hindi siya talaga ready. Andito ba yan? Kita nyo? Mga kababayan, andito ba yan? Ibig sabihin si Sara talaga sasagot lang sa mga tanong pag may advanced questionnaire. Pag wala rin kayo. Diba? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Ayaw mo rin naman na Oy, Argo! Tik na to. may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Bakit ang daming ang daming tawag dito, ang daming mga terminology word to describe things sa pagre-recruit. Recruit talaga yung lagi niya sinasabi noon. Recruit ng pagpatay kay BBM, kay Lisa, tapos kay ex-speaker Romualdez, di ba? Ngayon, recruit pa rin. Mga kababayan. Parang lang sabi nung kausap ko kanina, pre, parang NPA lang Oo nga Di ba? Recruit mga kababayan, parang fraternity. Recruit. Mga kababayan. Talagang, sabi ko, parang nagdaan ata talaga, taga-bundok ata to Sila ata yung tunay na nagre-recruit ng mga kabataan Diba? Ng mga tao doon na sinasabi nila ano po sa Davao? Tahimik. Doon sa Davao, walang insurgency. Pero daming confidential funds. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Wala sa... Oy, ano daw? Wala daw sa history niya ng trabaho niya ang gumagante. Di mo sabi niya, putak. Diba? Yung pagbabanta niya, guys, hindi ba history yun? Diba? History na yun. Oo.
Nagbabanta. Pag nawala ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa, patayin mo si Romualdez. Maliwanag na yun ay paghihiganti. Pag nawala ako, diba? Oh. Duldog nga. Ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na vice president, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Wow, assuming. Assuming. Mga kababayan, as if naman na makakatakbo ka sa 2028. Uy, mamaya pag-uusapan natin yung bank account mo, ha? Oh. Assuming masyado, mga kababayan. Para ako, nakatutok ako sa gawain ng presidente. Uy! Uy! Sabi ni Dan Zenon, huli, may script. Halaka, Diba? Huling-huli, may script. halaka. Advanced questionnaire, may sagot. Sabi ni Marian Kit, hindi ka nga nagtatrabaho, Lustay? Panggulo ng Pilipinas. Oh. Diyos ko, mga kababayan, ang gulo nito. Pero yung sinasabi niya, mananagot, pero yung nirecruit ko, siya, yung hahabol daw, mga kababayan, doon sa mga tao. Yung hahabol. Oh, ito yung ulitin ko lang, ha? Ko na vice president. Siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Mahabol daw sa mga gumawa ng mali sa bayan. Pero, di ba nung panahon ng tatay niya, yung mga gumawa ng mali, tinatanggal lang? Di ba? Yung panahon ng tatay niya, tinatanggal lang, mga kababayan. Ganon din yung sagot niya dito. Yung buo niyan, ganon din yung sagot niya. Na kapag, mga kababayan, mayroon daw problema at mayroon na issue na isang tao, tatanggalin daw kaagad. Tatanggalin lang. Sabi ni, ano to? Love. Sabi ni Lobela, bobo nga talaga tapos kapal na mukha, tatakbo ng presidente. Mukha mo ba yan? Boss, hayaan mong mangarap ang bobang yan. Pero ayon dito kay Palsis, mga kababayan, kay Jesus Palsis. Ako, bago ko pa nakita to kahapon, yung post ni Jesus Palsis, mga kababayan, naisip ko na talaga na si Marcoleta. Pero ito ang Palsis analysis. Sabi niya, her statement most likely means Rodante Marcoleta. Pero may nagsasabi, mga ka-GPnatics, RM daw ang initial. Noong tiningnan ko, teka lang, RM ang initial, Rodante Marcoleta. Pero, mga kababayan, mga ka-GPnatics, RM din pala etong si, may isa pa palang RM. Oh, wait lang. Meron pang isang RM, mga kababayan. Tunay na pangalan ni Amy Marcos. Mga kababayan, ito pala yung tunay niyang pangalan. Ayan, oh. Nakalagay dito, Jose Maria Imelda Josepa Romualdez Marcos. Mga ka-GPnatics. Romualdez Marcos. RM din siya. De, may remedios pa to eh. May remedios pa to. Si Maria Imelda Josepa Remedios Marcos. Remedios, mga kababayan. Pero palagay ko, kahit na RM din yan si Amy, hindi yan ang tinutukoy. Ang tinutukoy talaga ay itong si Rodante Marcoleta. Okay?
So, sabi dito, her statement most likely means Rodante Marcoleta as VP and he will be appointed as DOJ Secretary so he can file cases against all of the political opponents of the Duterte family. So, ayon kay Palsis, mga kababayan, ay, ano yun, BP at the same time DOJ Secretary? Wow, pwede naman. Kasi si Sara Duterte, BP Sara, 'di ba? BP siya, tapos Secretary of Education. So pwede to. Tama. Revenge and vindictiveness is on top of mind of Sara. She will eliminate the Marcoses. Hukayin niya si FM Senior sa libingan ng mga bayani and nahabulin niya lahat ng ill-gotten wealth nila. But also, she will politically persecute all dissenters and critics like Richard Haydayan, Ronald Llamas, and myself who were listed in the top 40 list of Rowena Guanzon. May top 40 list ni Rowena Guanzon. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi talaga totoo na hindi siya tatanim ng sama ng loob. Diba? It's tantamount, mga kababayan, na sa paghahabol, para eliminate ang mga Marcoses, iyan ay maliwanag na paghihigante, 'di ba? Oh, tapos sasabihin, hindi ako taong mapaghigante sa trabaho ko. Wow. Sinungaling. Sabi dito, when she says mali sa bayan, what she really means there is mali na ginawa laban sa interes ng mga Duterte and worse, mali laban sa China. There will be a crackdown on anti-China critics and suppression or censorship of the West Philippine Sea Transparency Initiative. Oh, sabi pa rito ni Palsis, BBM, you must impeach Sara Duterte and finish off her political career before 2028. Sana. Or else you will be an existential threat to you and to your family. Yung babala na to, medyo nakakatakot, ano? Mga kababayan, na si Sara yung mauupo. Sino ba yung mga takot dyan? Oh, please, mga kababayan, type 1. Yung mga kahit papano, takot kayo at ayaw nyo na si Sara ay maupo sa 2028. At doon sa mga gusto si Sara, o sabihin natin hindi takot kay Sara, please type 2. Mga ka-GPnatics. Ako, medyo parang di ba? Medyo, di naman sa kinakabahan. Kaya lang mga kababayan, mas matindi daw ito talaga kay Digong Duterte. Sabi nila mga udada, sino ba yun? Sabi ni Las Cañas, ni Matubato, mas malala daw ito kay Digong, mga kababayan. Dahil ito, ang tanong daw ni Digong, kamusta na yung tao? Kay Sara daw, nailibing na ba? Mga kababayan, matindi, advance. O, sabi ni Ninuka, number 2, Ma'am Lilian Robrera, hindi sila takot. Kasi baka hindi naman kayo takot dahil nasa ibang bansa kayo. Diba? At saka hindi naman kayo kilala. Pero mga kababayan, ako, number 1, kasi ayaw ko kay Sara. Pangalawa, mga ka-GPnatics, number 1, kasi nga, kawawang Pilipinas kapag si Sara naging presidente. Diba? Kung ang gagawin nito ay puro paghigante, mga ka-GPnatics, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Kung ang presidente natin, napakasipag. Di ba? Napakasipag. Maglalakwatsa na maglalakwatsa. O, punta sa ibang bansa. Gagastasin yung mga confidential funds. O. Mga kababayan, baka pag may bumanat sa kanya, may nagbalita lang na, nagkontra sa kanya, papahanap niya kaagad, timbuang. Di ba? O, sabi ni Dan Zenon, panagutin niya sarili niya. Gagawin ba nila yon? Di ba hindi? Nakita niyo naman kung paano buluktutin ni Marcoleta yung mga naratibo nila eh. Oh, kung si Marcoleta yung BP, siya pa ang DOJ, mga kababayan, sigurado, lahat tayo makakasuhan.
Mhm. Sabi ni ano to? Luzo Anya, huwag matakot, di naman mananalo si Sara Sayad. Sana nga. Jay Beleza, walang alam si Sara kundi tumambay lang sa ibang bansa. Ayun din ang isang kinakatakot ko. Baka ipamigay po ang WPS. Baka hindi lang WPS. Baka ipamigay din tayo sa China, guys. Diba? Kung nasa tama, bakit po matatakot? Ay, hindi na usapin, Ma'am Lilian Robrera, hindi na natin magiging usapin dito ang tama. Ang usapin dito ngayon, mga kababayan, kapag silang naupo, ang tama sa kanila ay mali. Ang mali ay tama. Babaluktutin nila ang batas. Nakita nyo naman nung panahon pa lang ni Digong. 'Di ba? Anong nangyari? Kay Laila de Lima, anong nangyari dun sa mga pinagpapatay sa loob ng kulungan? Yung mga tinaniman ng ebidensya. Basta ikaw po, mga kababayan, ay harang sa kanila, 'di ba? Sigurado, kahit tama ka, titimbuang ka. Matatakot talaga tayo. Kasi wala nang magiging tama, sila na lang ang tama. Sabi ni David Saludo, Diyos ko po, parang ginunaw ng Pilipinas pag si Sara Sayad, Duterte at Bulldog Marcobeta ang nakaupo sa 2028. Puro kontrabida mga yan. Paktay ang Pinas, ubos ang loyalist. Salot, Judas, China Door, Cobeta, Sara, Duterte. Hayop. Kompleto Hindi sa takot, ayaw ko lang kay Lustay. Siguro kayo, hindi naman kayo kilala. Pero sa mga kilala na critics, talagang maaring matakot talaga. Pag mga critics sa kanya, 'di ba? Yung mga known personalities na critics talaga. Pwedeng matakot. Optimistic lang tayo, marami ng signs na mahina si Chucky at papakunbik pa yan. Okay? Gagawin muli ni Sara na impyerno ang Pilipinas. Ayun. Tapos anong sabi niya pa, mga ka-GPnatic, sa kanyang statement? Ano daw? Marahil plano daw ng Panginoong Diyos na siya po ay maging presidente. Sabi kong ganun. Teka lang, kala ko ba ang gusto mo mangyari, presidente ng impyerno? Diba? Kagaw may kumakalat sa TikTok, maaarestuin si Inday pagtapak niya ng Netherlands. Talaga? Paano nga arestuhin? Anong grounds? Wala naman siya sa listahan ng tawag dito co-perpetrators. Medyo malabo ata yan, Mama Kim Calderon, no? Medyo malabo yan. Sabi ni Janet Fernando, Good morning, Mr. GPs. Bakit GPs? Parang ipis. Naku po, ginamit pa ang Panginoon, sabi ni Ma'am Teresita. Doon sa interview niya po, sinabi niya yon. Okay lang, Ma'am Caroline Makino, hindi ka pa late. Nag-uumpisa pa lang tayo. Sinabi niya yon. Na plano ng Panginoon na siya daw ang maging presidente. Sabi ko nga, assuming talaga Mga kababayan, napaka-assuming. Ngayon, bali-balita ngayon sa House of Representatives, mga ka-GPnatics, mayroon na daw po. Okay? So, ang usap-usapan dyan ngayon ay may impeach na si Sara agad. Mga kababayan, by having a 105 or 106 na boboto against sa kanya, sa kanyang impeachment. Okay? Pero, syempre, it's a long process. Dadaan pa rin yan to determine kung meron bang, kung sufficient ba yung form, sufficient ba yung substance, tapos magkakaroon ng cross-examination. Okay? Hindi yung katulad dati na pag nakakuha ng ganong bilang, ay diretso na kaagad, transmittal na kaagad ng article of impeachment sa Senado. Hindi. Pero, secure na daw yung 106 mga ka-GPnatics na kongresista laban kay BP Sara Duterte. Ngayon, kaya kaabang-abang din yan.
Sabi ni John Bermudez, gaya rin ng ginawa ni Kinaguban at Magnetic. Yan yung sinasabi ko, yan yung nakakatakot, guys. Salamat, John Bermudez, pinaalala mo, ha. Yan, mga ka-GPnatics, kung nung panahon na yan ay hindi pa sila presidente, hindi pa po sila vice-presidente, nandun pa lang sila, mga kababayan. Hindi, sorry. Si Digong pala ang presidente that time, no? Pero, mga kababayan, kung nagawa nila yan, for sure ako, mga kababayan, na mas kaya nilang gawin, na baliktarin yung mga tao na makakaalam or against laban sa kanila. 'Di ba? Yan, best example si Guban, si Mark Taguba, 'di ba? Si Ansierto, na mga binaliktad nila na di umano, mga kababayan, ay nagpapakalat ng mga droga dito sa atin. Di nakakatakot. 'Di ba? Sana nga yung mga Pilipino, mga ka-GPnatics, huwag tayong bumoto dahil Duterte, dahil kilala. 'Di ba? Dapat tingnan natin, ano ba talaga ang meron itong taong ito? Deserve ba talaga niya? Siya ba ay may kakayahan? O ang gagawin lang nito ay maghiganti? Mahirap yan. Naturuan pa ng tatay, magtanim ng ebidensya. So palagay nyo, yung mga... bugok ba ako? Christian na San Agustin? Pangalan mo pa lang, pangit na, oh. Christian. Ang pangalan mo, Christian. Hindi Christian. Ibig sabihin, matama ka. Ha? Kasi Christian. Hindi Christian. Pangit ng pangalan ni Christian. Christian. Hi, Christian. Christian. Sa sobrang tanga mo, adik ka, ginawa mo pa anak mo makaranas ng droga. Ano yon? Anak ko, ang anak ko taong bahay. Kahit kailan hindi pa ako nakatikim ng droga na sinasabi mo, tapos adik ako, baka ikaw. Kaso sa GP, mga DDS kulto na, kaya nga, sama mo na yan si Christian. Christian. Pangit ang pangalan talaga eh. Asar na siya, Tatanga ka talaga, bugok mo, pinapatagal mo lahat ng katangahan, sinalo mo, habi niyang ganun. Anong tawag sa'yo, Christian? Ha? Anong tawag sa'yo? Inutil. Pero yung pangalan mo, may pangalan bang Christian? Baka may nakalimutan. Ay, mamaya mamura si Naida. Kaya mo na yan. Diyos ko. Wala kayong magagawa kasi iboto namin si BP Sara Duterte, kaya sa ayaw at gusto mo, mananalo si BP. Bakit? Sigurado ka na ba? Ha? Sabi ni Ayu Buyoy, si Christian. Baka yung anak niya nakagawa niyan, bakit alam niya? Ano pa nga ba? Ay. Okay, so ano na natin yan, mga kababayan, si Marcoleta yung tinutukoy na yan ni BP Sara Duterte. Wala nang iba yan. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan.